ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Tubuadlaw sa Lunes, Nobyembre 24, 2025. Ako ang inyong tagbalita, Jinel Baclay, kagkaroon sa mga headlines. Pila ka banwa kag syudad sa Negros Occidental nag-anunsyo sang class suspension bangod sang LPA. DSWD Field Office 6 ginlunsar ang BBM Servicio Digital Platform. UPV ginlunsar ang labing una nga Padya Leoncio Deriada para sa panulatan open category. Malay aklan ginaduso nga mangin isa ka syudad hagna para sa City Hall nakalusot na sa committee level. 2.3 million pesos nga balor sang concrete access pathway sa Madalagaklan gin turnover sang DSWD Kalahi Seeds. Western Visayas may 0.7% nga headline inflation sang bulan sa Oktubre. ICPO nakatutok sa gihapon sa investigasyon agud matumod ang iban pa nga may kahimuan sang bomb threat sa Iloilo City. Detailed engineering design para sa Panay Guimaras Negros Island Bridges. Nagapadayot kag target nga makompleto bago magtakop ang tuig 2025. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kagkaroon sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-anunsyo sang class suspension ang hindi magnubo sa pulo kalokal nga panguluhan sa Negros Occidental bangod sa nagapasulod nga bagyo. As of 9:30 p.m. kagabi, nagsuspende sang klase November 24 sa tanan nga level ang Bacolod City, Ibi Magalona, Himamaylan City, Isabela, La Carlota, Moises Padilla, kag Silay City. Suspendido man ang klase halin Lunes tubtob Martes sa tanan nga level sa San Carlos City, kagalin sa kindergarten tubtob senior high school sa Victoria City. Sa Tuboso naman, suspendido man ang klase sa tanan nga level sa Nobyembre 25. Samtang halin Martes tubtob Miyerkules ang klase sa tanan nga level sa Binalbagan ang suspendido man. Kadungan sa pag-anunsyo sang class suspension, nagpahanumdum ang mga lokal nga panguluhan sa ilang mga residente nga maghalong sa mangin epekto sang low pressure area nga subong isa na ka bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa syudad sang Pasig, ginsuspende man ang klase subong nga adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Suspendido ang klase sa syudad sa Pasig Lunes, Nobyembre 24. Sa anunsyo ni Pasig City Mayor Stephen Palmares, gimpahayag niya nga bangod sa bagulang tapos na 2025 Pasig City Sports Council Meet, suspendido ang klase humaning kindergarten to grade 12 sa pampubliko kag pribado nga mga bulutmuan sa syudad. Madumduman nga giniwat ang City Sports Meet humaning Nobyembre 21 tubtob 23. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. DSWD Field Office 6 ginlunsar ang BBM Serbisyo Digital Platform. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Ginlaunch ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang Basta Verificado, Mabilis ang Serbisyo o kung BBM Serbisyo nga isa ka digital platform nga nagatuloy nga obrahon na moderno, mas madasig kag safe ang proseso sa pagkuha sa serbisyo kag benepisyo gikan sa ahensya. Giniwad ang launching sa BBM Serbisyo sa rehiyon kadungan sa pag-review sa implementasyon sa Social Pension Program o kung SOCPEN sa Pontevedra, Capiz. Ang BBM Serbisyo Digital Platform nag-ausar sa PhilSys Authentication Application para gilayon nga ma-verify ang isa ka kliyente nga nakarehistro sa PhilSys. Tinutuyo sini nga makuha ang PhilSys card number o kung PCNs sa mga kliyente para sa electronic verification para malikawan ang anuman nga pangdaya, matungod og maisakto ang mga duplicate nga entry kag himuon nga moderno ang mga operasyon sa ahensya. Samtang ang Social Pension Program nagatuog nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakit o kung disabled nga wala pa sang pensyon o kung permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila himata. Lakip sa nagtambong sa kahiwatan ang Capiz Municipal Social Welfare and Development Officers, Office of the Senior Citizens Affairs Heads, kag mga partners ang SOCPEN program kag ina representante. Ginpangunahan ang Community-Based Services Section Heads ang DSWD6, Lisa B. Camacho kag SOCPEN Heads ang DSWD6 Marian Grace Tabonan ang nasambit nga aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Police Office nakatutok sa gyapon sa investigasyon agud matungod ang iban pa nga may kahimuan sa bomb threat sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarrosa. Nagkatutok sa gihapon ng Iloilo City Police Office sa investigasyon tuwi sa asod-asod nga bomb threat apisan nga natubod ng isa sa may kahimuan. Suno kay ICPO spokesperson Police Major Sheila May Sangrines, ang nadakpan nga estudyante isa lang ka eskwelahan ng yagin padalaan sa bomb threat kag nagagwa sa investigasyon nga ginkopya silang pamahaw sa social media. Sa pagtungod sa estudyante, nagagwa nga may iban pa nga individual nga naghihimo sa pamahog. May mga lead na ang kapulisan sunod kay Sangrines apang hindi pa ini pwede mapahibalo sa publiko agon hindi maapektuhan ang nagapadayon nga investigasyon. Gin pa siguro sa ICPO nga ginahimo nilang tanan para maresolba ang kaso sa series ng bomb threat sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, UPV ginlunsar ang labing una nga padya Leoncio Deriada para sa panulatan open category. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emerose Santiagudo. Ginlunsar sa University of the Philippines, Visayas, ang labing una nga padya Leoncio P. Deriada para sa panulatan open category sang Biyernes sa Performing Arts Hall of the UPV Museum of Art and Cultural Heritage. Ang contest bukas para sa tanan ng mga manungulat. May makapasakop sa poetry genre o kung one-act play genre na natunga sa tuway nga lengguwahe kaangay sang hiligaynon, kinaraya aklanon, Filipino kag English. Tinutuyo isang nasambit na contest na dumdumon ang kontribusyon ni Dr. Leoncio P. Deriada sa literatura nga ginakilala bilang Father of Contemporary West Visayan Literature. Magluwas sa open category, may student category nga bukas naman sa UPV students nga amo ang Leoncio P. Deriada Literary Prize. Makabaton siyang 15,000 pesos na premyo ang first prize, 10,000 pesos sa second prize, kag 7,000 pesos naman sa third prize sa kada genre. May makapasa sang entries tugtog Nobyembre 30. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Malay Aklan, ginaduso ang mga isa ka syudad, hagna para sa City Hood. Nakalusot na sa committee level. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Hope Torrechante. Lusot na sa committee levels ang House of Representatives ang hagna para sa City Hood sa Malay Aklan. Ginanunsyo sa Malay LGU na naaprubahan na sa House Committee on Local Government ang House Bill 4415 na nag-convert sang Banwa sang Malay
bilang component city sang Malay Aklan kag pagatawgon nga City of Malay, Boracay. Ang komitiba ang ginapamunuan ni Congressman Florencio Joven Miraflores. Nagtambong sa nasambit nga committee meeting si Mayor Frolibar Bautista kag Aklan Liga ng Barangay President Ralph Tolosa. Nagpabutyag naman sang suporta sa bill si Congressman Ches Marquez sang 1st District sa Aklan. Sa karon may mga pag-aagyan pa nga proseso ang hagna, lakip na ang plenary deliberations. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 2.3 million pesos nga balor sa concrete access padulong sa may Madalag Aklan gin turnover sa DSWD Kalahi Sig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Aranieta. Gin turnover sa Department of Social Welfare and Development pinaagi sa Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services sa Pagkalahi SIGS program ang 2.3 million pesos na bilis ang concrete access pathway na may slow protection sa mga pumulo sa Sitio Dumiag, Barangay Napnot, Madalag, Aklan. Ang bago nga concrete access pathway nga may slow protection ang makasiguro sa integridad at safety sa infrastruktura kag makabenepisyo ang 147 ka pamilya. Nanging posible ang pagtugod sa proyekto pinaagi sa masobra sa 1.1 milyones pesos na grant sa DSWD Kalahi SIDS kag in-kind contribution sa Municipal Local Government Unit, Barangay Local Government Unit kag komunidad. Diyan pangunahan ng DSWD 6 Community Development Officer 4, Elizabeth Ferrares, Area Coordinator Marilu Trombini, kag Barangay Captain Lizelle Soto, kaupod ang barangay officials kag mga community volunteer ang pag-turnover sa proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Provincial. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkalat sa 0.7% ang headline inflation sa Western Visayas sa nagdigad nga bulan sa Oktubre. Suno sa Philippine Statistics Authority Western Visayas mas manubo sang 4.1% ang nga record sa October 2024 apang mas mataas kani kumpara sa 0.2% kanabalag sa Setyembre 2025. Ang mas mataas nga inflation ginatanaw nga resulta sa pagsaka sang index sa housing, water, electricity, gas, and other fuels, food and non-alcoholic beverages, restaurants, and accommodation services. May pagsaka man sa index ang furnishings, household equipment, and routine household maintenance, transport, recreation, sport, and culture, personal care, and miscellaneous goods and services. Samtang mas manubo naman nga inflation rate na nakita sa alcoholic beverages, kag tobacco, pati na sa clothing and footwear. Wala naman sa pagbago sa inflation rate sa health, information and communication, education services, kag financial services. Dugang pa ang PSA Western Visayas, ang regional average inflation na rin Enero tubtob Oktubre, nagdangat sa 1.5%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapartisipar sa Sinapol sa ang Development of Economy Planning and Development of the Philippines sa Regional Steering Committee sa naglikad nga Nobyembre 19 kagang Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office nag-report sa detailed engineering design para sa Panay Guimaras Negros Bridges nga padayon kag target nga makompleto bago magtakop ang tuig 2025. Ang mga topiko nga ginhambalan amo ang pagpahagan-hagan sa mga epekto sa palibot kag pagsaylo sa pagpahamtang sa mga panimalay nga apektado sa proyekto na suno sa kinahanglanon nga pag-amlig sa katilingban. Pagkatapos ang detailed engineering design na masunod nga tikang amo ang pagpinal sang financing and implementation arrangement, lakip ang pagkumpirmar sa mga ginhalinan sang pondo kag paghanda sa mga dokumento sa pagbakal para sa civil works. Ang DepDev Region 6 magapatgayon o kung magapadayon sa paghatag sang technical nga giya kapag suporta sa interagency coordination samtang ang proyekto naman nagahulag padulong sa implementasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 8 ka pelikula ang balantayan sa ikaduhang edisyon sa Bacolod Film Festival. Ini ginalakipan sa Bagong Bayan ni Kerkizia Julieza. Balay Alibangbang ni Kylie Ramas sa tunga sang entablado ni Gian Nicole Flores. Pililing ni Danreb Simato, Tonto ni Charlene Mid Tupas, Truth and Dare ni Banjo Hinulan, Tuyaw ni Rolando Chavez, kag ang We Can Really Only Ever Be One ni David Riasol. Ang mga pelikula lunsay rated PG kag sarang malantaw sa pila ka sinihan sa Bacolod City sugod Nobyembre 27 to 29. Ang paghiwat sa Bacolod Film Festival
natukod pinagi sa City Ordinance 1061 nga naprobahan sa tuig 2024. Kabahin sa katuyuan sini ang pagpauswag sa local film industry, paghatag lugar sa mga lokal nga pelikula, pagkilala sa mga talento sa mga bakuludnon sa paghimo sang pelikula, pag-apresyar sang kultura, kag paghatag sang production grants sa mga residente sang Bacolod nga interesado sa pag-ubra sa pelikula. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobray sa kalibo maraming enthusiast na napakigbayan sa Power Run for Rice sang Department of Agriculture Western Visayas, Iloilo City. Ang Power Run for Rice isa ka fun run nga katuyuan maduso ang advokasya nga Be Responsible campaign bilang kabayan sa selebrasyon sang National Rice Awareness Month kag National Organic Agriculture Month subong nga bulan. Bilang padya ang mga nagpanguna nga tagpasakop sa aktibidad ginhatagan sang cash kag bugas. Magluwas diri ginpadunggan man sang DA Western Visayas ang pinakatigulang kag pinakabata nga tagpasakop. Nagpauli man sa mga ginhanda nga papremyo ang mga nalawagan sa ginhiwat nga raffle draw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Annual Executive Budget sang Guimaras para sa tuig 2026 ginpirmahan na ni Governor Lucille Nava. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Opisyal na ginpirmahan ni Governor Maria Lucille Nava ang Annual Executive Budget sa probinsya ng Guimaras para sa fiscal year 2026 kalap ng budget para sa local economic enterprise. Appropriation Ordinance Number 2025-2022 gini-act sa 11 sa Guniang Panlawigan na nag-alokar sa 1,288,465,420 pesos para sa General Fund ng nalakipan sa various expenditures para sa operasyon sa provincial government sa Guimaras ay 334,640,000 para sa local economic enterprise yung mag-cover sa operasyon sa Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center. Suno kay Governor Nava ang pagpirma sa annual budget, hindi lang isa ka procedural milestone, isa manimikag commitment sa probinsya para sa progreso kag responsable nga panghimanwa. Ginpasalamatan man sa opisyal ang 11 SP kag department head sa ila pagpaninguha kag ginpanugyanan sila nga hindi lang ini isa ka seremonya, kundi isa ka renewal sang promisa nila nga proteksyonan kag alagaran ang mga Guimarasnon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra sa 2 million pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa anti-drug operation sa Banwa sang Bukon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Arestado sa kapulisan sa ka-high-value individual kag na-recover ang 350 grams ng suspected shabu nga nagabalor sa kapin 2.4 milyones pesos sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Barangay San Nicolas, Oton, Iloilo. Ginkilala ang suspect na si alias Edward, 43 years old, kag residente sa Barangay Ilawod, Poblasyon, Barao, Taclobo, Iloilo. Nadakpa ng suspect matapos baligyan sa isa ka sachet ng suspected shabu ang poster buyer. Ang operasyon ginpangunahan sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 upod ang Regional Intelligence Division 6, Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit, kag Oton Municipal Police Station. Ang suspect yara na sa kustodiya sa kapulisan kabaga pangatubas ang kaso nga paglapas sa Sections 5 kag 11 sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Malay LGU nagpasakop sa Tainan International Travel Mart. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Hope Turuchan. Nagpasakop sa Tainan International Travel Mart sa Tainan, Taiwan ang Malay Aklan. May ara sang booth ang probinsya sang Aklan sa diin ginpasundayag ang mga matahong nga atraksyon sang probinsya, cultural heritage kag world-class nga mga produkto. Ginaagda sa Malay Boracay Tourism Office ang publiko, mga travel enthusiast kag exhibitors nga bisitahon ang booth kag i-experience ang Malay kag ang binog nga probinsya sang Aklan. Magalawig ang International Travel Mart tubtob Nobyembre 25. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bangin kabahin ng selebrasyon sa Sinadya 2025 sa Roa City Capiz, ang PRC on the road, suno kay Mayor Ronnie Dadivas. Kadungan sini pagkadalon sa syudad ang mga serbisyo sa Professional Regulation Commission. Lakip na diri ang renewal sa PRC cards, duplication sa professional identification cards, application para sa licensure examination, initial registration, authentication sa PRC issued documents, kag request sa certifications. Lauman ang PRC on the road sa Disyembre 9 to 11
sa Dingoy Roa Civic Center. Agon maka-avail, mag-book sa appointment pinaagi sa online.prc.gov.ph, piliyo ng Roa City DRRCC sa branch ka magpili sa appointment schedule sa magbayad sa maabot nga Disyembre 9 kag Disyembre 11 tubtob o konjes tubtob 11. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa mga baysang kooperasyon sa ginapatuman nga Visayan Sea Close Season si Director Remya Apari, pinuno sang BFAR Western Visayas. Ano kaya pari ang close season ukon pahuway sang baybay nagatuyo nga matagan sang tion ang Visayan Sea nga makapahuway agud nga ang mga isda dira liwat nga magdamo, magdalagko kag manginbugana sa gyapon sa pelabuton. Naibuluhan nga nagsugod ang close season sa nabigan nga Nobyembre 15 kag magalawig sang 3 ka bulan o kon tubtob Pebrero 15. Sa sulod sa close season ginadumilya na pagdakop sang tuloy, tamban, tabagak, balantyong, gumaa, bulaw kag hasa-hasa. Ang Visayan Sea nagasakop sang Danao River sa Escalante City, Negros Occidental tubtob sa Santa Fe, Cebu, northernmost tip sang Madridejos, Cebu tubtob Gigantes Island, Iloilo, Ulutayan Island tubtob Rojas City, Talisay River sa Barotac, Nuevo tubtob Tumunton Point sa Ibi Magalona kag pabalik sa Danao River. Ayon masiguro ang pagsunod sa close season ng BFAR kaupod sa mga ahensya nga nagabugos ang Regional Interagency Task Force Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, hugot ng magabantay sa mga marine resources kay magahiwat sa information dissemination sa publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:23. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Lunes, November 24, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton sini nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga nagaupod kag pagpamati sa aton sini iyang programa kay Ma'am Fatima Disales nga nagaupod, kay Sir Sherwin Marco Ia. Thank you gid sa inyo sini nga pag-upod kada aga. Kung nagid lamang ang inyo alagad ang inyo tagbalita, Ginelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025.